Ibig sabihin yung mga walang salamin ay talagang matitigas. Kung sa simpleng instruction, di kayo makasunod, palagay nyo, dito noon pa sinabi magdala ng salamin. Nasa oras na titingin kayo sa salamin na yan, sino ang inyong makikita? Si Ang Yahweh. mukha ng Diyos. Praise the Lord! Amen! At kapag ang Diyos ang inyong makikita, lagi niyo siyang maaalala, makakagawa kaya kayo ng pagkakasala? Hindi. Kaya nga kung meron kayong gagawin desisyon, tingin muna kayo sa salamin. Hindi para makita nyo kung okay ang mukha nyo. Ang instruction ng Diyos, napakahalaga. Si Jonas, nang kainin ng malaking isda, ay hindi sumunod. At siya ay gumawa ng sarili niyang daan. Ipinakita ng Diyos sa kanya na walang pwedeng sumuway sa Diyos. Kaya si Jonas ay binuhay pa rin. Kailangan pa ba kayong mapahamak bago kayo sumunod? Kailangan pang matabunan kayo ng isang malaking truck. Nasa ilalim kayo ng truck. Ha? Ganyan ang tao. Sinasabi na ng Diyos, anak, ayaw ko niyan. Ayaw ko niyan, anak, sapagkat mapapahamak ka. Ang tao yan, o. Sapagkat meron siyang pera, takbo na siya ng takbo. Hindi siya nakinig sa sinabi ng Diyos. Eh, biglang naubos yung pera niya. Huli na, ang lahat. Ha? Apagkat wala na. Oxygen na lang ang nagpapatibok ng kanyang puso. Nasaan na yung iba? Bakit nagkawala sila? Nasaan na yung marami nakaupo dyan sa upuan na yan? Umipas lamang ang isang linggo ng pagbabakasyon ay nawala na sila. Nag-enjoy ba? Ibig sabihin, hindi kayo nag-enjoy kaya nandito kayo? Nakakalungkot isipin na itong tahanang itong tumanggap sa Diyos. Ang present lamang ay ang tatay at ang dalawang anak. Where are the others? Mahalaga sa kanila, yung kanila pinagkakaabala sapagkat sila'y may lakas pa. Paano kung wala ng lakas? Hintayin niyo pa bang mawala ang inyong mga lakas? Bago kayo umupo dyan at makinig sa Diyos? Yan ang tao. Inuuna nila yung kanilang mga sariling kaabalahan. Kaya sa mga tatay ng tahanan, panindigan yung pagiging tatay nyo. Sino ba ang may power? Di ba't ang unang nilikha ay si Adan? At ibinigay si Eva para maging kasangga, katuwang. Hindi para si Eva mamahala kay Adan. Wala na seminar bago ikasal. Ikaw babae. Ay ano? Support ang kailangan. Support. Yan ang katalinuhan ng tao. Napakahalaga ng liguang gawain ito. Pero ang nandito lamang yung may gusto. Diba?
Yung may gusto. Pero kapag may kagalingan na kailangan sa Diyos, nandyan yan. Kaya tama ang ginagawa ng Diyos sa tao. Kapag hihirap ng katawang pisikal bago mamatay, para ma-realize ng tao yung inubos niya ang kanyang lakas sa kung ano-anong bagay. Kaya doon sa ibang church, umaattend ng gawain, nagaganda ng kasuotan. Makita mo, paglabas ng church, nakasakay sa mga sasakyan, may lumapit na nangangailangan, hindi magbubukas ang bintana yan. Takot manakawan kasi. Di ba? Tama, mali. Tama. Takot manakawan. Ang tingin sa mga mahihirap ay mga holdupper. Mga magnanakaw. Kawawa naman ang mga mahihirap. Pero kung marunong lamang ang mga meron, at ang lahat ng tao ay nakasumpong na nga sa gawain ng Diyos, pantay-pantay na yan. Walang maghihirap. Kaya sa gawain ng Diyos ay ano? Tulong-tulong! Kung sino ang meron, siya ay magbibigay. Baka dumating ang panahon na siya naman ang mawalan. At ang buhay ay ganyan. Kahit hindi mo kapamilya, tutulungan mo kung meron ka. Kasama mo sa gawain, kapatid mo yan. Kaya doon sa mga anak na wala dito ang magulang, ha? Ito ang tunay ng pamilya. Praise the Lord! Amen! Huwag kayong hihiyang lumapit sa lingkod. Ang yaman ninyo, hawak ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Idulog ang lahat ng mga kahilingan, mga karaingan, idudulog yan sa gawain. Ipagtatapat sa mga kapatid at sama-samang idalangin sa Diyos. Huwag kayong maglilihim. Idudulog, anumang problema yan. Kaya doon sa mga mabababaw pa, pupunta lang dito pag may time sila, at kapag walang time ay wala dito. Pag kayo lumapit sa Diyos, ano ang isasagot ng Diyos sa inyo? Kailangan mo lang ako pag wala ka. Hindi mo ako talagang kailangan. Hinahanap mo lang ako dahil sa pangangailangan mo. Yun bang gusto niyong isagot ng Diyos sa inyo? Kaya doon sa mga meron, magalak kayo. At habang nagagalak kayo, huwag niyong kalimutan ang mga nangangailangan. Share niyo yung blessings niyo. Tumanggap kayo? 1,000. 10% kay God. 100. Tama? Huwag na huwag kalilimutan ang bahagi ng Diyos. Kapag isa yan sa hinahanap ng Diyos. Yung 10%. Kapag yan ay para sa Diyos, kaya ako ay inahangaan ko ang mga kabataan dito. Nagsikap sila makasunod. 10% nila, inibigay nila. Ewan ko dun sa iba na binabawasan. Okay lang sumobra, huwag nilang bawasan. Kasi yung 10% para kay God talaga. Sa 20 pesos, 2 pesos doon, para kay God. Huwag yun ang kunin. Huwag yung utangin. Sabihin nyo sa sunod na linggo na lang, no. Huwag na huwag ninyong paghihintayin ang Diyos. Ha? Kung sumobra, for example, 20 pesos
ang inyong tithe sapagkat 200 may 50 ka, gusto mo magbigay, okay lang yun. Kasama na doon yung love offering nyo. Ha? Para kay God. 20 pesos lang yung 10%. Kay excess ka 30, huwag mo na kunin kung okay lang sa'yo. Huwag mo lang bawasan. So, doon sa mga regular, ha? Kapag hindi kayo makakasunod sa 10%, huwag kayo magre-regular. Ha? Kasi yung regular talagang commitment yan. Covenant. Commitment. Kay God. Maraming ginagawa ang Diyos dyan sa 10% na yan. Hindi nyo lang alam. Marami ibinabalik ang Diyos dyan. Pag sabi ng Diyos, subukan ninyong gawin ito. Kung hindi, buksan ko ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo masaganang pagpapala. Praise the Lord. Amen. So, bilang lingkod ng Diyos, ang aking sinasabi sa inyo ay yung pangunawa ko, karunungan ko, galing sa Diyos. At ito'y pinaririnig ko sa inyo galing sa puso ko. Na-realize ko, nung pag-attend ko sa reunion, ang sarap na feelings. Makita mo yung mga dati mong kaklase. Ha? At yung sinabi nilang nag-transform ako, hindi sila makapaniwalang ito na ako. Ay dahil sa maganda naman yung pagbabago nangyari sa akin. Hindi ako nag-transform para sa isang pagbabagong pangit. Nag-transform ako, nabuhay ko sila. Sa 2 araw namin pagsasama-sama, nagbigay ako ng saya. At alam kong hindi nila makakalimutan yun hanggang sa aming muling pagtatagpo sa 2030. Praise the Lord. Amen. Yun nga, maliit sa tingin ng tao, pero yung natanggap ko, special prize doon, kasi ang palabunutan nasa Biblia. Ang palabunutan na ginagawa natin, ang nagpapaganap niyan, ang God. Kapag gusto niyo kung sino makabunot, yun ang malalabas sa pangalan. So, nagpalabunutan kami. Kasi marami kaming kaklase na OFW. So, can afford sila, bigay sila ng mga prizes. So, meron doon yung mga sobre-sobre, yung iba naman kung ano-ano. So, yung sobre na yan, ang laman 1,000. Di ko akalain, sinama nila ako doon. Kasi, yung mga meron, hindi na inilista ang pangalan. Ako nag-suggest. Kasi yung unang nangyari by number yung binubunot. Nung first day. Nung second day, sabi ko, the best dyan, pangalan ang isulat. Para pagbunot, name na ang i-announce, hindi yung number. Hindi ko akala isama nila ako doon. So, nakita nila, kasama ko sa dapat bigyan ng prize. So, thank God kasi, hindi sa ako'y nabunot, yung name ko, kundi meron, ako'y natuwa, sapagkat may nag-comment doon sa pagkatanggap ko ng prize na yon, special award na yon, na, special prize pala, na, talaga daw, love na love ako ni God, kaya na-receive ko yon. So, doon ako masaya. Praise the Lord. Amen.